kanegosyante, long time no see. Ayan. So, nagka-free time tayo ngayon. Yes. Though lahat naman, 'di ba? May time naman talaga tayo. Wala naman yung word talaga na no time. That naman may time tayo. But anyway, so good evening sa ating lahat. Ayon. So, habang umiinom kami dito ng milk tea, may pag-uusapan tayo ngayon. So, Palibre. So, ano pag-uusapan natin ngayon? Ano bang pag-uusapan natin? So, naisip namin i-share sa inyo yung sa side namin, para sa amin, ayan, so much redundant na. Sa amin, ano kaya yung mas maganda? Yung pag-nurse or yung pagiging negosyante? So ngayon, I know naman na sa atin lahat, syempre importante talaga na, 'di ba? Nakapagtapos tayo, marami tayong challenges sa buhay, nag-aaral tayo for how many years, and syempre pagkatapos natin nag-aral, 'di ba, nag-exam tayo for licensure, yung licensure exam. Tapos nakapasa tayo, either ikaw engineer ka, architect ka, like as nurses, 'di ba? So ngayon, naisip namin is for us to share sa inyo kung ano sa amin yung mas maganda. Syempre, yung mga hindi pa nakakapanood, we are nurses by profession. We already work doon sa Middle East. Recently, 'di ba, nung umuwi tayo ng 2021, 'di ba? Nag-work din tayo sa Germany. So, meaning may experiences na din talaga kami when it comes sa pag-nurse, sa nursing profession. Yun nga, and yan. Parang paikot-ikot lang tayo. sobrang tabado tayo sa sa tall na size ng milk tea. But anyway, yon. Ano kaya mas maganda? Yung yung us being an entrepreneur or iba pag nurse. So for you, ano kaya yung as what you're experiencing right now? 'Di ba? Sa pagbi-business kasi may mga challenges din 'yan. Aside doon sa pag-nurse, 'di ba, may mga challenges din sa araw-araw. So for you, kung pagpipiliin ka, ba, ano yung mas pipiliin mo? Yung totoo. Nurse, pag na-nurse, or yung pagiging negosyante? Yung totoo. So, siguro pagiging negosyante. Pero when it comes, for example, sa work, versus work as a being a nurse tapos negosyante. Syempre mas mahirap yung yung work sa mga negosyante, for example. Sa kasi sa nursing profession, routinary lang naman 'yan, 'di ba? Sa una lang mahirap. Papasok ka sa work. Kapag matagal ka na, so parang kahit nakapikit ka na, kaya mo na siyang gawin. So sa negosyo naman, ganun din sa una mahirap, ganun din, same lang din, pero mas mahirap yung workload pag sa negosyante. Pero when it comes naman, pag i-compare mo sa time, so sa work ay sa pagiging nurse, sa time talagang wala kang mapipiling schedule, for example. Kung ano yung binigay sa'yo, yun na yun. For example, Tapos, parang rat race lang. Parang rat race lang, di ba? Papasok ka, uuwi ka, kakain, matutulog. So, parang routinary na lang din, parang ganun. So, kung may off ka, di masaya, 5 days off, 4 days off, tapos back to reality na naman. So, yung nagustuhan ko naman kapag negosyante ka, hawak mo yung oras mo. Kagaya, for example, kahapon, kanina, di ba, nung oras tayo pumunta sa store, 9:00, nung kahapon, 9:30, tapos bukas maaga kami. So, yun, yung sinasabi ni Colleen is that hawak mo yung oras mo, so hindi ka tied, di ba? So, yun. Ano pa?
Sa salary naman, syempre kapag pag employee ka, ganoon na lang, pag employee ka, pag nag-spend ka ng time, expect na may salary ka. So, you are trading your time with money. Kung hindi ka papasok, parang no work, no pay pag here in the Philippines, Pero pag abroad naman, may sahod pa rin naman. Pero, syempre, limited lang yung, Time. yung, ganun na sasahuran ka. So, for example, di ka papasok for 1 year kasi may sakit ka, babayaran ka pa rin naman. Pero, ayun, limited lang. So, kapag negosyante ka, yes, di ba? Maliit sa una yung may income mo. Maliit talaga. Pero Minsan pag break even, minsan sobrang short, minsan wala talaga, minsan madalas, 'di ba? Na sa bills, sa pasahod, sa mga expenses, as in, kumbaga walang matitira sa iyo, kung na lang umiyak ka. Kasi panay out. Oo, ganun din. Online man yan or traditional, talagang maliit, minsan wala. Pero, pag tumagal-tagal ka, may cash flow. Kahit wala ka nang ginagawa, for example, sa online business mo, may natatanggap ka pa rin. Kasi nga, you did the work sa una, tapos, ayun, kasi, depende no kung anong online business yan. Sa amin kasi, sa online business namin, may passive income. So, pinaghirapan namin ng 3 years, tapos, ayun, kahit hindi na 100% yung effort namin doon, may natatanggap pa din kami. So, continuous yung Flow. income doon. So, excited din kami sa traditional. Pero syempre, 'di ba, quote and quote, we started din naman sa online. For example, hindi lang siya online kasi pwede naman siyang may mga face-to-face. Sa dropshipping business, 'di ba? We started din na wala kaming customer, wala pang, 'di ba, walang isang customer hanggang naging 2, naging 3. And now we have sa 5 years namin doing that dropshipping business, meron na din kaming over 500, di ba? Or almost mga, sabihin na natin, more or less mga 1,000 customers, sabihin na natin, worldwide. So ngayon, syempre, we work it out. Yun nga, nung nag-umpisa talaga kami, we started just, di ba, na walang-wala. Just like, for example, sa traditional businesses, sa umpisa, wala. Yun nga, sabi namin, break even, minsan, madalas, out. Pero, as na mayroon mga experience na din talaga sa business, and we are thankful talaga na nagkaroon kami ng experience sa dropshipping business na to. And we already understand na all kinds of businesses, lahat yan, diba? Lahat yan, dumadaan talaga sa wala. And we understand na darating yung araw, magbo-boom din. No? So, thankful talaga kami. Siguro kung wala kaming experience and talagang nag-traditional kami, lalo na kapag nasa food industry ka, siguro, alam mo yun, parang worst comes to worst, siguro, kung hindi mo naintindihan yung business, magsasara ka. Diba? So, we are very thankful din talaga sa mga, syempre, first time din namin dito sa traditional business, for example, we are very thankful talaga sa lahat ng nag-guide sa amin. And, yun. Yeah. Ano pa ba? Balik tayo sa question. So, sa pagiging nurse mo naman, diba, do you miss yung profession? Bakit? Siyempre, more than 5 years na rin yung experience ko sa nurse. So, gusto ko rin naman ng iba pa or bagong gagawin, parang ganun. Maganda naman yung work natin as a nurse. Pero yun lang talaga yung oras, yung shifting, mahirap din. Magpupuyat ka, ganyan. No? Pero rewarding din naman kasi may natutulungan ka, naalagaan mo yung mga pasyente. And, syempre, rewarding din naman ang pagkakaroon ng negosyo kasi may natutulungan ka din naman. Exactly. The best part is, sa pagnenegosyo, nandun yung freedom, time freedom, parang gano'n. Oo. Yes.
So, just like ngayon, di ba? Yun nga talaga, hawak mo yung oras mo pag nagnegosyo ka talaga. Yun lang Pero talaga. challenging sa Talaga. una. And talagang it takes so much patience. So much na iintindihin mo lahat. Hindi siya easy. Kumbaga, syempre kung may mga tao 'di ba, iniisipin mo yung mga tao mo, kung may mga problema, may mga alam mo yung challenges na dumadating, 'di ba? So kapag pagiging nurse naman, andyan routine niya. Sabi nga ni Colleen, 'di ba? Sa umpisa mahirap kasi talagang mag-a-adjust ka. Pero kapag once na master mo na yung isang bagay, ulit-ulit lang din yun yung ginagawa mo, then ma-perfect mo naman. Just like sa business, 'di ba? It takes so much time, 'di ba? Hindi lang naman 1 month okay ka na, madami ka ng benta. 2 weeks, 3 weeks, 10, alam mo yon, 6 months. No, it takes so much time, 'di ba? Na maraming years 'yan na bago maboom. Okay? So, sa lahat ng mga nagnenegosyo dyan, even kapag mga part-timer na nagnenegosyo, alam ko na naintindihan nyo, pero, di ba, dapat focus ka lang kung ano yung ginugol mo sa buhay. Sabi nga nila, di ba, if your vision is clear, walang makakaano dyan, walang makakatalo dyan. Di ba? Even gusto mo mag-give up on something, diba? Give up sa mga dumadating na challenges, give up ka na, no. Diba? Kung yung vision mo is deep, kung yung pinapaniwalaan mo na mangyayari soon, mangyayari yan. Okay? So, don't give up so easily kasi walang mangyayari. Kahit saan ka mapunta, even sa profession man yan, diba? Sa work mo, sa business mo, lahat it takes a lot of patience. Doon ka talaga masusubok ng panahon. So, ano pa bang gusto mong sabihin? Ano yun? Push lang hanggang maging successful ka. Kasi kapag nag-give up ka agad, diba? Wala. Yung ano. Oo. For example, sa amin, sa sa dropshipping business, what if, di ba, nag-give up kami so early, di ba? Nahirapan kami ng first month, 2 months, for our on our 6 month, 'di ba? A year. What if, 'di ba? For example, 2018, nag-give up kami ng 2019. So meaning, yung mga experiences na naranasan namin 2020, 'di ba? Pumunta tayo ng Caribbean. Ay hindi, 2021 pala 'yon. 2021 pumunta kami ng Caribbean. Naranasan na namin mag all expense, for example, ng 5-star resort sa Palawan, for example. And we have a lot of travels alone, di ba? Na time freedom alone. What if, di ba, for example, nag-give up kami ng 2019, di wala na. Di na namin naranasan kung anong naranasan namin before. Okay? After, for example. Dun sa dropshipping, sa traditional business, what if, for example, nag-give up kami agad? Diba? Hindi na namin nararanasan, for example, yung like kanina, 'di ba? Wala pang lunch, sold out na agad. 11:30 diba? Oo, 11:30 ulam. wala nang ulam, for example. Diba? What if nag-give up kami ng first week, second week, third week, or a month, 1 month pa lang. Diba? Hindi na namin naranasan. Kaya, for example, kung nahihirapan ka ngayon, test yan. Kung deserve mo yung mga susunod na kabanata. Yun lang naman. And yun. Cheers! Ciao mga kanegosyante! Back to work!